Good, ano oras ba? 5 p.m. So, magandang hapon sa inyo, mga kapatid in Christ. So, um, lang mag-share sa inyo ng Word of God. Um, actually, hindi siya masabi ng Word of God, but relate naman kay God, actually. Wala akong masasabing like mga verses, maliban sa John 3:16, which is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, yun. Ano ang masasabi natin sa verse na yun? Yun yung verse kung saan naging importante tayo sa Diyos. Yun yung verse kung saan sinacrifice niya yung isa-isang anak niya for us, para sa ating mga kasalanan. And ang masasabi ko lang is yung main purpose, kung tinatanong mo sa sarili mo kung bakit ka nandito sa mundo at kung bakit ba't nabuhay ka, like sinisisi mo yung parents mo kasi nabuhay ka sa mundo, ba't binuhay ka nila, and bakit sinisisi mo si Lord kung bakit nabuhay ka sa earth, please wag be, kasi I think that's not appropriate. I think hindi mo dapat questionin ang Panginoon kasi alam niya yung nakabubuti para sa'yo, and alam din ng parents mo ano yung nakabubuti sa'yo. Siguro ang masasabi ko lang is yung purpose or yung main reason kung bakit ka nandito sa mundong ibabaw is to serve the Lord. Yun yung pinaka main purpose. Kung naghahanap ka ng reason, kung iniisip mo, wala kang jowa, wala kang pera, wala kang trabaho, like lahat wala sa'yo, yung main purpose mo is to serve the Lord. So, paano ba natin isi-serve si Lord kung wala naman tayo ng mga bagay dito sa mundo? Remember, hindi tayo belong sa mundong ito. We are the child of God, so we need to be Christ-like. Ngayon. And since nasa mundo naman din tayo, hindi natin maiiwasan na ma-involve sa mundo kasi nga sa mundo tayo, and we are still in our physical body, pero may mga ways naman para despite na nandito tayo sa physical body natin, is we can still serve the Lord. Okay? So, ang main purpose natin is to serve God, yung sinabi ko kanina. And paano ba natin siya is-serve? Number 1, in all ways, kahit anong gawin mo, like kung ano man yan, basta nakikita ni Lord na genuine yung puso mo, nakikita ni Lord na totoo ka, na faithful ka talaga, na devoted and committed ka sa Kanya. Kahit simpleng pagkanta lang yan, kahit simpleng pakikinig lang yan ng music mo, kahit simpleng pagbabasa lang yan ng kahit kakarampot lang ng pagbabasa ng Bible, as long as nakikita niya na totoo ka, hindi ka nagkukunwari, hindi ka hindi mo ginagawa yan para sa tao, para makita lang nila, uy, maka-Diyos to, uy, ganito siya or ganyan siya. Hindi ganun. Hindi ganun tayo. Dapat mag-serve ka kay Lord kasi alam mo nakikita ka niya. And kung makikita ka man ni Lord, magiging masaya si Lord na nakikita niya na ginagawa mo yun para sa Kanya, hindi para sa mga taong nakatingin sa'yo. Remember ha, kaya mong mag-serve kay God as long as kahit mag-isa ka lang, mag-continue ka, mag-serve ka. Pupunta ka ng simbahan para i-praise ang God, para ma-praise yung kaluluwa mo, para ma-cleanse yung kaluluwa mo. Hindi ka pupunta ng simbahan para, ay, sister, andito na naman, si sister ganyan, si sister ganito, si pastor ganito. Hindi tayo mag-focus sa mga tao sa simbahan, guys. Yan yung pinaka-wrong and mistakes na nagagawa ng mga anyone na nagsisimba. Hindi ganun, guys. Kailangan mag-focus tayo kay God, which is the Lord lang. Siya lang ang dapat nating focusan. Hindi tayo mag-focus sa ugali ni sister, hindi tayo mag-focus sa ugali ni brother, pogi, maganda, or whatever reason it is. As long as hindi mo na nawawala ka na nadadistract ka na kasi yung main reason mo is dadaan ka lang ng diretso, mapapaligo. Alam ko minsan mahirap talaga yan kasi minsan mga kapatiran din minsan yung nagiging reason kung bakit nagiging parang tayo, parang nahihiwalay na tayo nadidistract tayo sa main goal natin talaga, yung main goal natin, kasi hindi natin maiiwasan yan kasi tao tayo na
na ano tayo, na lost tayo minsan. And minsan talaga, parang alam mo yun, gusto ko man talagang gusto ko talagang mag-serve kay God with all my heart, with all my soul, on fire ako kay God. Pero yung ugali talaga dito ni Sister ganun. Ugali talaga ni Pastor. No, hindi tayo dapat maging ganun. Kailangan nating maging humble, kailangan nating magpakumbaba, kahit gano'n na yan, yung parang gusto ko lang siya, gano'n, ganyan. No, like, magpakumbaba lang tayo sa Panginoon, dahil sabihin natin, ay nako, ganito, isipin na lang natin. Kung hindi lang dahil kay Lord na ganito nakita, kung hindi dahil kay Lord, parang si Lord na lang yung gagawin yung reason sa lahat. Hindi tayo magre-react agad or what. And sasabihin mo na lang pagpasok mo ng church is, nandito ako para i-serve ang God. Nandito ako, kahit mag-isa lang ako, okay lang. Okay lang, kahit mag-isa lang ako, I will continue to serve the Lord. Kasi ang tao naman, kapag gusto niya, magagawa naman talaga niya. Pag ayaw niya talaga, marami siyang excuse. So, sana hindi tayo maging katulad ng ganun. By the way, makain ako ng apple. Mukbang to, be. Excuse lang, be. Ayan. Ayan, yun na nga. Sorry. Medyo na ano ako. Ayun. Ayan, alam naman natin din. Kasi, yun na, nasabi ko na. Yung purpose mo. Unang-una sa lahat. Para kay Lord. Kinabuhay, para kay Lord. Para kay Lord lang lahat. That ang purpose mo in life. Kung naghahanap ka ng reason, be, isipin mo na lang si Lord yun. Siya ang reason mo, ba't ka nabuhay? Hindi yung reason yung mabuhay ka na lang para sa sarili mo. You can't. Because no man is an island. Hindi mo natin kayang mag-isa. I know, kahit natin hate yung parents natin, yung family natin, yung relatives natin, magre-rely pa rin tayo sa bawat taong na makakasalamuhan natin. Hindi tayo mag-isa. Kasi yun din yung way ni Lord para maging humble tayo eh. Kasi lagi nga sinasabi ni Lord, lagi kayong magpakumbaba, huwag kayong magmamayabang, huwag kayong magmamataas. Lagi lang kayong mag-focus sa akin. Mag-focus lang kayo. Anyways, maulan pala dito. Dito ako sa Piñas. Dito ako sa simbahan namin. Yan. And, continue to serve the Lord, be. Huwag kang mag-give up. Always serve the Lord. Always pray. And if you're being tempted and na parang gusto mo na lang gumawa ng ganito, ng ganyan, ng masama, na ilan mo nang hindi appropriate sa, tandaan mo, meron tayong Diyos na nakatingin sa atin. And may CCTV lahat ang ginagawa natin. I know, hindi ako exempted doon. But gusto lang sabihin na oo, mahirap. Oo, parang nakakasawa mag-serve kay Lord minsan. Pero that's wrong. That's kahit nga isipin, hindi dapat ganun. Kailangan lang mag-focus tayo kay Lord, mag-serve tayo kay Lord, awitan natin siya. Alam mo yun, simpleng pagkanta lang. Ito nga yung sinasabi ko, hindi tayo serve para sa mga tao, kundi para sa Lord. Marami rin kasing na-encounter ako na mga ka-brothers and sister ko dati na ang pangit ng boses ko, ganyan. Hindi ako mag-serve kay Lord, ganito ko kasi ganyan ako, di ako marunong magganto, di ako marunong magganyan. No, be. Bakit? Mga tao ba na yan? Yung mga nandyan? Yung mga nandyan ba sa upuan na yan? Ayan ba yung magdadala sa'yo sa langit? Ayan ba yung nagligtas sa'yo? Ayan ba yung nag-sacrifice para sa'yo? Nung makasalanan ka? Hindi, be. Si Lord, hindi naman yan nang-judge agad-agad. Saka isa pa siya nga nagbigay ng talent na kumanta. Siya yung talent pa sumayaw. Siya yung nagbigay niya. Kung inisip mo na wala kang talent, hindi, be. Basta nakakanta mo yan, okay kay Lord. Saka una sa lahat, alam naman nating lahat na hindi talent yung tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan niya is our hearts and yung pagiging tunay ba natin sa Kanya. Kasi kahit gaano kaganda yung boses mo, kahit gaano ka-perfect yung tono mo, kung hindi mo naman inaalay para sa Panginoon, wala din. Bale wala lahat. Kahit nga yung pag-preach,
kahit hindi mo yan may sa buhay. Kasi, wala namang perfect eh. Yung pastor na yan perfect. Yung mga tao na yan, hindi perfect. Pero kung magpo-focus ka lang sa pupuntahan mo, which is Jesus Christ, and yung langit, isipin mo lang yung gantimpala mo, in the end, it will be worth it there. Trust me. Trust Jesus. Ito lang yung mga kailangan mong gawin while serving God. Siguro wag nung tayong magda-doubt. Kasi minsan, aminin ko talaga, nagda-doubt talaga tayo while serving Jesus Christ. Parang magpapatuloy pa ba ako? Gagawin ko pa ba to? Gagawin ko pa ba yan? Parang nagtatanong habang tumatagal. But, always trust the timing, always trust the process, and with patience. Kasi, alam natin magiging worth it yan in the end. Kasi nag-promise naman na si Lord. And may second coming pa siya. Ayaw naman natin na pagdating ni Lord, ano ginagawa natin? Kung ano-ano. Kung ano-ano lang, di ba? Siguro ma-distract pa naman tayo, gumawa na naman tayo ng mga kung ano-ano. But despite all that, I said na focus lang tayo sa pagsuserve kay God. Lagi ko yung sinasabi, like, parang paulit-ulit na lang ako. Wala nang katapusan. Ulit-ulit ko na lang sinasabi yun. And, if may problem tayo, may struggles tayo, may hardships tayo, normalize na natin yan. I-normalize na natin yan. Nagsasuffer tayo, i-normalize na natin yan. Kasi, yun yung purpose natin in life, mag-suffer. Kasi, yun yung magpapatunay kung gaano tayo deserving kay God. Diba? Kailangan natin mag-suffer. Pero alam mo, kahit naman may pagsubok tayo sa buhay, kahit naman parang feeling natin hindi na natin kaya, I know na may Diyos naman na nandyan para sa akin. Kasi parang, hindi siya parang always talaga, anytime talaga. Pag sinabi ko, God will provide, nagpo-provide talaga siya. Pag alam ko na itong problem nito, parang wala na akong lalabasan, at the end of the day, nakakatulog pa rin naman ako. Like, alam mo yun, di ganun ganun kabigat na problema. Pinipray ko lang talaga sa Kanya. And at the end of the day, I can see that God is working. Andun naman siya sa akin. Hindi siya nawawala sa akin. So, yun nga. Kahit mag-isa na lang tayo. Kahit iniwan na tayo ng kahit sino, alalahanin mo. Nakasulat din to sa Bible pero hindi ko na maalala yung verse. Pero search mo na lang. Search na lang natin. Ganon. Kahit daw sindami ng buhangin yung mga tumawag sa Panginoon. Kasi meron na talagang nakatalaga na. Meron na daw talaga siyang, alam mo yung nakasulat na daw talaga yung pangalan sa Book of Life. Yan. Kasi sabi niya, kung para sa akin ka talaga. Wala nang makakapigil doon. Alam naman natin lahat pag decision na ni Lord. So, yun. Pray. Sinabi ko na. Purpose in life. Number 1, purpose in life. Bakit tayo nabuhay? Main goal is to serve God, to serve the living Jesus and the living God. And the one who saved you from your sinner life and from your sins. Diba? Yeah. Okay ka na minago ko na So, ang gagawin mo na lang talaga is to serve Him, to follow Him, to be obedient, and surrender all of your souls. Surrender mo lahat, gano'n. Tapos, sumunod kay Lord. Of course, hindi ko naman sinasabi na may perfect na pag-serve kay Lord kasi meron tayong temptations, meron tayong lust, meron tayong conviction, hindi ko masabi yun, mga bagay niya. But, yun, may marami tayong pagdadaanan while serving God. But, despite all that, let's continue and never stop serving the Lord. Ayan. Na yung sinasabi ko. And then, ano pa ba sinabi ko? Yun na nga, serving the Lord. Ganyan. Tapos, continue serving the Lord. Yung main purpose mo, sinabi ko na, yun na yun. Then, yung pangatlo is, endingan ko na lang sa pangatlo is, sinabi ko na ba, always follow Him. Ayan. So, pakain lang tayo.
Mukbang yan. Ayan. Yung endingan ko na lang dito is, huwag kang susuko. Yun na lang yun. Never give up. And always continue. Parang pinuulit-ulit ko lang, guys. Pero, yan yun na. Yun nga. Yun yung pinaka-last ko. Patuloy ka lang. Kahit mag-isa ka, kahit masakit na, kahit, ano naman, parang nagtatanong ka na hindi ka na sigurado, hindi ko na sure. Continue lang ba? Huwag na huwag kang susuko. Yun lang. And God bless. And maulang hapon sa inyong lahat. I will pray for your safety, all of your safetyness. Mali yung English ko, guys. Basta Tagalog ko lang ngayon pag-pray ko na maging safe tayo dito sa panahon na to. And pag-pray ko rin yung mga problema ninyo na sana kahit na paano pag-aanin ni Lord. And kung trip niyang dunasan yan, solbahan yan, pag-pray ko na din yun. So, yun lang. Maraming salamat sa time, sa pakikinig ng aking sharing the hindi ko alam kung ano, basta share ako ganun. Nag-share lang ako ganun. So, yun. Maraming salamat, kapatid. And isang maulang magandang hapon sa inyong lahat. And ano man yan, pag-pray lang natin yan kay Lord. And always remember na we are not alone. Because God is always on our side, always on our heart. Hindi naman siya nawawala. Even if yung physical body mo is nag-iisa yan. God is always. Ito lang siya. Side lang natin siya. Hindi siya nawawala. So, yun lang. Maraming salamat. And God bless.